ka nag-aantay ng tiempo para tumalon sa kabilang puno. Dala ata niya ang buong angkan nila. Kaisa-isang anak niya kasi ang nadali ko. Lumingon-lingon pa siya sa taas ng puno. Anak mo pala yun? Abay, buti nga't nadali ko. Ang dami na raw na biktima na buntis sa baryo Pagudpud eh. Wala kang pakialam. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Tandaan mo ang batas ni Kyle. Kung gagawa kayo ng masama, siguraduhin ninyong hindi tayo magkukrus ng landas. Mabilis na lumipad si Gado papunta sa akin. Mabigat ang tama ng hampas niya pero nakailag ako. Naputol ang isang sanga sa likod ko saka ako nakakuha ng tiyempo. Tinaga ko siya sa balikat gamit ang espesyal kong punyal. Napaatras siya sa sakit saka nalaglag sa puno. Mayabang ka talagang albularyo ka. Mahahanap kita. Tandaan mo yan. Aantayin kita. Huwag kang mag-alala. Ahandaan pa kita ng lapida. Tawagin niyo na lamang akong Kael. Kung sa iba, ang normal na araw nila ay magtrabaho, mag-aral o di kaya'y tumambay sa mga bahay nila, ganito naman ang normal na araw ko. Kung hindi ako maghahabol at manunugis ng mga masasamang elemento, ako naman ang hinahabol ng mga gustong gumanti dahil sa mga nadali ko. Sa ganito ako masaya, sa ganito ako lumaki, at ang pagiging bantog na albularyo sa amin na ang pagkakakilanlan ko. Gaya ngayon, heto ako tumatakbo para takasan ang mga aswang na naghahabol sa akin. Sakto pang umulan kaya mas nahirapan akong tumakbo. Hindi ko alam kung saang baryo na ako napunta pero madalas naman akong napapadpad lang sa kung saan-saan. Mabuti na lang at pagkatapos ng halos kalahating oras kong pagtakbo, may natanaw akong maliit na kubo. Agad akong kumatok at sumalubong naman sa akin ang nakasimangot na magandang babae. Morena, balingkinita ng katawan at singkit ang mga mata. Hindi agad ako nakapagsalita dahil sa kanya. May problema? Pasensya na. Naligaw po kasi ako eh. Pwede ba akong makisilong saglit? Kanina pa kasi ako nababasa ng ulan eh. 11:00 na. Sino namang maliligaw ng ganitong oras? Ah, yung kagaya kong malas. Hindi naman ako masamang tao, pangako. Makikisilong lang talaga ako habang hindi pa tumitila yung ulan. Baka naman magnanakaw ka. Eh di dapat kanina pa kita tinulak papasok, di ba? O siya, sige. Pero pag may ginawa kang kahinahinala, may itak ako sa ilalim ng mesa. Naiintindihan mo? Opo, salamat. Malaki ang ngisi ko nang pumasok ako sa loob. Hinigpitan ko ang hawak ko sa bag kong gawa lang din sa sako. Pinaupo naman niya ako agad sa sala saka siya kumuha ng tuwalya. Inilibot ko ang mata ko sa paligid saka ko napagtantong napakarami niya palang mga sakong may laman. Wala siyang kasama sa bahay pero malinis at maaliwalas naman sa loob. Oh, kape ka na muna dyan. Mukha kang basang sisiw eh. Uy, salamat. Ah, ano bang itatawag ko sa'yo? Clara na lang ang itawag mo sa akin. Salamat, Clara. Ako nga pala si Kyle. Taga Sitio Taban ako. Kung sakaling alam mo kung saan yun. Doon ba? May mga customer ako doon. Pero ang layo na nandito ah. Oo nga eh. Kaya naligaw ako. Teka, ikaw lang ba mag-isa dito? Medyo pakialamero ka din, no? Hala, hindi naman. Bihira lang kasi ang babae na mag-isa sa bahay. Tapos wala ka pang kapitbahay. Ulila na ako, matagal na. Pero sanay naman ako dito. Tsaka malapit kasi ito sa dagat. Sakto lang para sa negosyo. Negosyo? Oo, negosyo. Nagtitinda kasi ako ng asin. Tuwing linggo, binababa ako sa palengke. Minsan may umaakyat dito para bumili pero bibihira lang.
Muntik ko nang maibuga yung mainit na kape nang marinig ko yung sinabi ni Clara. Aba, talagang ligtas pala ako dito dahil sa dami ng asin sa paligid. Sakto at naubusan ako ng ihahalo sa armas at gamit ko. Asin baka mo? Ayos yan. Ha? Bakit parang ang saya mo? Sakto kasing naghahanap ako ng asin kaya ako naligaw. Bibili sana ako ng mga 2 sako. 2 sako? Teka, ititinda mo rin ba yan sa inyo? Hindi naman. May paggagamitan lang. Importante lang talaga. Pang personal na gamit. Ibang klase ah. Hindi ka kaya magkaroon ng sakit sa bato niyan? Manggagamot ako, no? Yung lolo ko. Tsaka huwag kang mag-alala. Babayaran agad kita. Gusto mo may pasobra pa kasi naabala kita kahit gabi na eh. Ayan, dyan tayo magkakasundo. Sige, mukhang di na rin titigil ang ulan. Bukas ka na lang umuwi. Tsaka bukas na rin yung bayad kapag nakuha mo na yung asin. Pagkatapos ng inuman ng kape't konting usapan, inalok na niya akong matulog sa papag sa tabi ng bintana. Hindi na ako nag-inarte pa kasi sanay naman ako, lalo na't minsan nga sa gubat na ako natutulog. Di ako agad nakatulog kahit papagod na pagod ako. Napatingin na lang ako sa may kisame. Tahimik ang bahay ni Clara, siguro kasi mag-isa lang siya. Napaisip tuloy ako kung hindi ba siya nalulungkot dito sa kubo niya. Napalingon ako sa sulok ng bahay kung nasaan ang mga sako ng asin. Napaisip ako bigla. Mapipino ko yung asin tapos ihahalo ko sa tinunaw na metal. Makakagawa na naman ako ng mga bagong maliit na palaso. Saktong-sakto para sa mga kaibigan kong aswang na pinag-ahanap pa rin ako hanggang ngayon. Nakatulog na lang ako kakaisip ng kung ano-anong panibagong armas na pwede kong gawin. Kinaumagahan, naalimpungatan ako sa sikat ng araw at tilaok ng manok. Gising na pala ang prinsipe. Akala ko ba madaling araw ka aalis? Magandang umaga din sa'yo, Clara. Mamaya na lang ako alis. Hapon. Para makigain pa ako sa'yo ng tanghalian. Abat, ang kapal din ng mukha mo, no? Buti nga pala hindi ka nahulog sa papag sa lakas mong humilik kagabi. Hindi ako nakatulog ng maayos. Seryoso ba? Hala, pasensya na ha. Ganun talaga ako kapag napagod. Ngayon lang din kasi ako nakatulog ng maayos. Salamat nga pala. Ayos lang. Basta, bayaran mo muna ako sa asin bago ka umalis. Pati yung bayad na rin sa kakainin mo mamayang tanghali. Sige. Ito ng bayad ko. Sobra-sobra naman to, Kael. Hindi, sakto yan. Bayad na rin yan sa naging abala ko. Oh, sige. Hindi naman ako tumatanggi sa grasya. Teka nga, ano ba talaga yung trabaho mo? Ha? Nabanggit ko na kagabi, di ba? Ang sabi ko, apo ako ng... Oo, apo ng manggagamot. Pero hindi normal yung mga dala mong gamit. May kumakalansing pa nga sa loob ng bag mo nung pumasok ka. Tapos bibili ka kaagad ng 2 sako ng asin? Seryoso ka, El. Hindi ako tanga. Yun na nga. Manggagamot talaga ako. Albularyo kumbaga. Pero hindi yung tipong nagpapahid lang ng kung ano-ano sa noo. Madalas akong makaengkwentro ng mga hindi tao. Kaya may mga armas akong dala. Albularyo? Ay, oo, alam ko yan. Pero hindi ako naniniwala sa mga engkanto, aswang, o yung kung ano-anong mga multo. Gawa-gawa niyo lang ata yan para pagkakitain yung mga tao eh. Grabe ka naman. Ayos lang naman kung hindi ka naniniwala pero huwag mo naman kami pagbintangan. Saka hindi naman ako naniningil sa serbisyo ko, no? Ay, pasensya na ah. O sige na. Teka at aayusin ko na muna yung mga asin para sa mga aswang mo. Salamat. Nakangiti pa rin ako kahit na pumasok na sa loob si Clara. Ang gaan din kasi talaga ng pakiramdam ko sa kanya kahit na madalas siyang magsungit. Mabait din naman talaga siya dahil pinatuloy niya ako. Dapat nga alis na ako pero gusto ko talaga siyang makasama pang kumain. At yun nga ang nangyari.
Nagkatay pa talaga siya ng manok para magluto ng tinola at ihapunan naming dalawa. Masaya at payapa ang umaga hanggang hapon namin. Ang kaso, pagdating ng dapit hapon, kung kailan paalis na dapat ako, saka naman kami nakaramdam ni Clara na parang may umaaligid sa bahay. Ay, teka lang, parang may mga tao sa labas. Baka bibili ng asin. Hindi, teka. Dito ka lang. Huwag kang kilos. Kyle! Akala mo makakatakas ka. Lumabas ka dyan. Ayan na nga. Mukhang nahanap na ako ni Gado pati ng mga kasamahan niya. Lumabas ako agad at nakita kong kasama niya pa rin ang ilan sa angkan nila. Nakalabas ang mahahaba at itim nilang kuko at pulang-pula rin yung mga mata nila. Napalingon naman ako nang marinig kong suminghap si Clara. Hala, sino ang mga yan? Mga tao ba sila? Hindi. Hindi sila tao. Sabi ko kasi sa'yo, huwag kang lalabas. Anong? Wala ka nang ligtas ngayon. Sa tindera ng asin ka po talaga nakasilong ah. Kahit ilang asin pa yan, dudurugin kita. Ang dami namang satsat. Mabilis akong kuminos. Nahagisan ko agad sila ng asin na binulsa ko kanina bago lumabas. Saka ko inilabas ang punyal kong panlaban sa kanila. Napaatras sila agad. May ilang natamaan agad ng asin pero mukhang desidido talaga si Gado. Patayin niyo siya! Pasensya na mga pare. Hindi ko pa araw ngayon. Kakabili ko lang ng 2 sako ng asin eh. Kael! Anong gagawin ko? Huwag ka lalabas. Harangan mo lang yung pinto ng asin. Bilisan mo. 3 aswang ang napaluhod ko. Pero may 2 pa. Yung isa sinubukang lumapit kay Clara pero napatigil siya sa tapat ng pinto dahil sa asin. Yung isa sumugod sa akin na parang hayop. Tinaga ko siya sa balikat gamit ang punyal. Umusok ang sugat niya saka siya napasigaw sa sakit. Susugod pa lang sana si Gado nang ibukol ko yung punyal sa kanya na tumama naman sa tiyan niya. Kita ko agad na namilipit siya sa sakit at inalalayan siya ng isa pa niyang natitirang kasama. Hayop ka, Kyle. Akala mo tapos na to. Umalis ka na habang naaawa pa ako sa'yo. Alam kong masakit mawalan ng anak. Pero sa susunod na magkusang landas nating 2, sa puso mo natatalak ang punyal ko. Nakita ko yung inis at galit sa mga mata ni Gado pero alam naman naming 2 na pabor sa akin ang laban at wala na rin siyang magagawa. Pasalamat nga siya at hindi ko pa siya tinuluyan. Matapos niya akong pukulan ng matalas na tingin, naglakad na siyang paalis at yung ilang sugatang mga kasama niya. Hindi ko alam kung suko na ba sila o mas paghahandaan lang nila yung susunod naming pagkikita. Pero ang mahalaga, pansamantala na silang mawawala sa landas ko. Napaupo ako sa bangko sa tabi ng pinto dahil sa pagod. Hingal at pinagpapawisan din ako pero napangisi pa rin ako kasi hindi ako kinaya ng mga ulupong. Sumilip naman si Clara saka siya lumabas at tumabi sa akin nang mapansing wala na yung mga aswang kanina. Anong mga yun? Kung hindi sila mga tao, di ano sila? Ikaw, ano ka ba talaga? Naguguluhan ako eh. Kalma. Tao lang ako. Sila ang hindi. Mga aswang sila. Paano ko kakalma kung dito pa talaga kayo sa bahay naglaban? Paano kung balikan ako ng mga yun? Nako, huwag ka masyado mag-alala. Siyempre mag-iiwan ako ng panangga. Tsaka, lagi ka namang may asin. Kaya paniguradong hindi sila makakalapit sa'yo. Ibig sabihin, totoo ang mga aswang? Totoo sila? Nagulat ako nang makita kong bigla na lang napatulala si Clara. Namumutla din siya at bahagyang nanginginig ang mga kamay.
Alam ko namang nakakagulat talaga pero iba yung naging reaksyon ni Clara. Parang may mas malalim pa siyang dahilan kaya ganoon ang naging reaksyon niya. Clara, ayos ka lang ba? Namumutla ka na oh. Paano ako magiging maayos? Akala ko, gawa-gawa lang yan. Yung pang panakot lang. Pero kung totoo sila, ibig sabihin, Paanong ibig sabihin? totoo yung sinasabi ni Lola tungkol sa ate ko. Ate mo? May ate ka? Akala ko sabi mo ulila ka na. Ulila na ako sa mga magulang. Pero kasama ko dati si ate at lola. Malapit kaming sobra ni ate kahit na malaki yung agwat ng edad namin. Pero isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Nawala? Ano yun? May kumuha sa kanya? Hindi, kusa siyang umalis. Dala niya lahat ng mga gamit niya eh. Bakit daw? Di ba malapit kayo? Hindi ba siya nagsabi o nagpaalam sa'yo? Wala, pero akala ko dati gusto niya lang maglayas. Kasi madalas silang mag-away ni Lola dati eh. Pero bago namatay si Lola, sinabi niya sa akin kung ano daw yung totoo. Anong sinabi? Na sumama raw sa kulto ng mga aswang si ate. Matagal na raw siyang nilalapitan ng mga yon. Mahilig daw kasi sa mga madidilim at kakaibang bagay ang ate. Lalo na at naimpluwensyahan siya noon ng nobyo niya. May naging nobyo siya? Nakilala mo naman ba? Hindi masyado eh. Gabi lang kasi sila nagkikita, tapos madalas tumatakas lang si ate at hindi niya ako sinasama. Kaya nga akala ko nung una nakipagtanan lang tong si ate. Ito namang si Lola, pinipilit na sumama daw sa mga aswang. Tapos hindi ka naniwala. Siyempre hindi ako naniwala. Aswang? Seryoso ba? Kwentong barbero lang yan sa akin dati. Pero ngayon naniniwala ka na. Malamang, nakita ko na eh. Parang gumuho yung lahat ng pinaniniwalaan ko. Kung totoo ang mga aswang, posible kayang totoo ang sinasabi ng lola ko na sumama si ate sa mga aswang. Oo, malaki ang posibilidad. Alam ko may nabanggit ng ganyang kaso ang lolo ko dati. Tungkol sa kulto ng mga aswang na nangunguha at nanghihikayat ng mga tao na maging miyembro nila. Ibig sabihin, posibleng aswang na ang ate ko ngayon? Pwede. Pero hindi naman agad-agad yun eh. Ano pa bang pakialam ko? Iniwan niya na nga kami ni Lola eh. Iniwan nila akong mag-isa. Ayoko magalit pero masakit eh. Naiintindihan ko naman, Clara. Pero malay natin, pinagsamantalahan ng yung pagiging marupok ng ate mo nung mga panahon na yun, di ba? Hindi naman lahat ng sumasama sa kanila ginusto yun. May mga pinilit, meron ding mga niloko, at may iba na, kagaya ng sinabi mo, sumama talaga. Ewan ko ba? Hindi ko pa rin makalimutan. Nalulungkot pa rin ako. Gusto mo pa bang makita ang ate mo? Ha? Ba't mo naman natanong? Sagutin mo muna yung tanong ko. Aba syempre naman, hati ko pa rin yun eh. Tsaka siya na lang yung meron ako ngayon. Kung buhay man siya. Di naman pala eh. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Nakita ko namang rumihistro ang pagtataka sa mukha ni Clara. Hindi agad siya nakapagsalita. Para bang inaabangan niya lang kung ano yung sasabihin ko o ano yung ibig kong sabihin. Totoo naman kasing kaya ko siyang tulungan. Pwede kong kausapin si Lolo para humingi ng impormasyon sa kakuhahanapin ng ate niya. Iniisip ko rin kasi na marami nang nabiktima yung kulto ng mga aswang kung totoo man sila. At marami ng gaya ni Clara ang nawalan ng pamilya. Ng ate, nanay, tatay, ng mga mahal sa buhay. Paano? Basta akong bahala. Babalikan kita dito. Tapos sa pagbalik ko, asahan mong dala ko ng ate mo. Ano ka ba? Huwag mo nga akong paasahin. Hindi mo nga rin alam kung nasaan siya. Sa ngayon, oo. Pero may kakilala ako na pwedeng tumulong. Sino? Yung lolo ko. Matanik din yun nung kabataan niya. Tsaka nabanggit na nga niya to sa akin dati.
Baka may impormasyon pa siyang naaalala na makakatulong. Eh di ba nanunugis ka ng mga aswang? Paano kung aswang ng ate ko? Eh di... Eh di... Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan ng ate mo. Pakiramdam ko, biktima lang din siya. Kakausapin ko siya. At kung aswang na nga siya, hahanap tayo ng paraan para matulungan siya. May paraan? Oo, magtiwala ka lang, Clara. Basta si Kay lang nagsabi, may mangyayari. Yung totoo kasi. Oo nga, akala nito laging binibiro eh. Seryoso ako. Clara, tutulungan kita. Wala akong maibabayad sa'yo. Ayos lang. Lulugiin ko na lang ang negosyo mong asin. Baliw, puro ka talaga kalokohan. Napangiti naman ako nang nakita kong kahit papaano ay gumaan na yung pakiramdam ni Clara. Halata kasi sa kanya kanina na naiiyak na siya pero pinipigilan niya lang. Malakas nga siyang babae, matapang. Pero ngayong nakilala na niya ako, pwede na siyang maging mahina. Pwede na siyang humingi ng tulong. Hindi ko alam kung bakit pero napatitig na lang ako sa kanya habang nagpupunga siya ng mga mata. Bumuntong hininga din siya ng malakas saka napatulala. Tumahimik lang ako. Umupo lang ako doon kasama siya sa tapat ng kubo niya. Magkasama kaming nanahimik. Siguro kasi sa biro at sa pakikisama sa katahimikan niya, kaya kong iparamdam na hindi siya nag-iisa. Hala, ano ba yan? Magagabi na. Hindi natin namalayan. Oo nga eh. Paano ba yan? Dito na ako makikihapunan yan. Sinadya mo lang yata na hayaan ako matulala para dito ka pa makikain eh. O siya, bukas ka na umalis. Baka mamaya kasi bumalik pa yung mga aswang tapos ako na lang mag-isa dito. Pag di mo ako pinakain, babalikan ka talaga ng mga yon. Ewan ko sa'yo. Pero salamat ha. Saka ka na magpasalamat kapag naiuwi ko na ang ate mo. Hindi man inaasahan, masaya akong doon ulit ako nagpalipas ng gabi. Kaya ko naman sanang umalis at maglakbay na pabalik sa bahay ni Lolo pero mas ginusto ko rin talaga na magpalipas ng gabi sa kubo ni Clara. Siguro kasi gusto ko pa siyang makasama dahil komportable na rin ako sa kanya. At sa totoo lang, nangangamba rin ako na baka balikan nga siya ni Nagado. Pagkatapos namin kumain, hinanda ko na agad yung mga kakailanganin niya kapag umalis na ako. Mga panangga sa aswang, pati armas na pwede niyang ipangprotekta sa sarili niya. Siyempre, hindi naman siya laging nandito sa bahay nila. Hindi rin ako makakasiguro kung maililigtas siya ng mga asin niya lang. Ano yung mga yan? Ito ba? Itong mga tong kakailanganin mo para ligtas ka laban sa mga aswang. Itong kwintas na to, huwag mong uhubarin to ah. Bukas, bibigay ko to sa'yo. Sige. Salamat ah. Pero parang ang dami naman yata niyan. May buntot pagi pa. Siyempre mawawala ako. Hindi ko naman alam kailan ako makakabalik eh. Kaya mas maigi na yung may mga pangdepensa ka. Kung sakali lang naman. Mawawala? Eh bakit ka naman mawawala? Eh sasama naman ako sa'yo. Ha? Anong sasama? Oh, eh di ba hahanapin mo si ate? Sasama na ako. Hindi pwede, Clara. Delikado. Alam ko. Pero hindi rin naman pwede na maghintay na lang ako dito. Delikado nga. Kita mo yung mga aswang kanina? Mahihina pa yun kumpara sa mga makakasubupan natin kung sasama ka. Ayos lang. Mabilis ako matuto. Turuan mo lang ako. Ay, nako, ang kulit talaga. Hindi mo rin naman ako mapipigilan. Ate ko pa rin yung pinag-uusapan dito. Tsaka baka hindi siya makinig sa'yo. Eh hindi ka naman niya kilala eh. Sa bagay, may punto ka. Mas mabuti na nga ikaw kakausap. Pero kasi, baka mapano ka pa eh. Matagal na akong namuhay mag-isa. Alam ko protektahan ang sarili ko. Tsaka isa pa, nandyan ka naman di ba? So, ano pang silbi mo? Grabe ah, ang sakit mo naman mong uto. Pero basta makikinig ka sa akin. Bawal ang pasikat. Alam ko, magpahinga ka na. Mag-aayos na ako ng gamit at pagkain na dadalhin natin bukas.
Napabuntong hininga na lamang ako. Wala na rin naman akong magawa dahil may punto naman siya. Mas magiging kampante din ako kung kasama at nakikita ko siya dahil pwede siyang balikan ng mga kulto ng aswang habang wala ako kung sakaling malaman nilang konektado si Clara sa dahilan kung bakit ko sila tinutugis. Kinabukasan, maaga kaming naglakad ni Clara papunta sa bahay ng lolo ko. Sa tuktok ng bundok kasi nakatira yung si Tanda. Kahit pa kilala siyang albularyo, pinili niyang tumira sa liblib na gubat. Buong maghapon din kaming naglakad ni Clara, mabuti na lang at hindi siya nagreklamo. Pagdating namin halos wala namang nagbago sa paligid. Parehong-pareho pa rin ang kubo ni Tanda. Luma pero halatang matibay. Andun pa rin yung hardin niyang may kung ano-anong halamang gamot at nakasabit na bote, pati na mga buto ng hayop. Nakita kong namangha din si Clara sa mga palawit at proteksyong nakapalibot sa bahay pero hindi niya hinahawakan. Hindi pa man kami kumakatok, bumukas na agad yung pinto saka bumungad sa amin si Tanda. Oh, buhay ka pa pala. Sino yung kasama mo? Asawa mo? Oo naman, Tanda. Malakas pa ako kasi bata pa ako, hindi gaya mo, no? At oo, asawa ko to. Meron na kaming 3 anak. Baliw ka ba? Pasensya na po kayo. Ako nga po pala si Clara. Nandito po ako para humingi ng tulong. Hindi po ako asawa ng apo niyo. Oo, alam ko. Biro lang. Alam ko namang walang papatol sa batang yan eh. Ang sakit mo naman magsalita, Tanda. Ang layo pa ng nilalakad namin tapos... Aray! Bakit ka nananapak? Napahawak akong bigla sa ulo ko nang kaltukan ako ng malakas ni Clara. Paglingon ko, nakita kong pinanlilisikan niya ako ng mata. Umayos ka nga, Kael. Lolo mo yan. Ayusin mo yung pakikipag-usap mo. Hay nako, hayaan mo na yan. Sanay na ako sa apo kong yan. Na kung akala mo kung sinong magaling. Wala namang binatbat sa akin nung kapanahunan ko. Luma na yun, Tanda. Panahon pa yata ni Bonifacio ang kasikatan mo eh. Sus! Pero hihingi ka ng tulong ko ngayon. Sige na, pumasok na kayo. Bago ko pa kayo itaboy pabalik sa baba. Oh, kape muna kayo. Aba, ang dami niyong dalang asin ah. Galing yan kay Clara. Tendera kasi siya ng asin. Mabuti nga at matipuno ako. Naakyat ko yung 2 sako na yan dito. Hay nako Kael, kahit kailan ka talaga. Puro kakayabangan. Nako, sinabi niyo pa po. Natawan na lang ako ng bahagya dahil mukhang nakahanap ng kakampi si Tanda sa pang-aasar sa akin. Masaya naman ako kahit papaano dahil marunong makisama itong si Clara. Karoon pa kami ng mga kaunting usapan habang nagkakape. Saka kami napunta sa totoong pakay namin kay Tanda. Teka nga. Matanong ko lang ha. Anong tulong ba ang kailangan mo, Clara? Nawawala po kasi ang ate ko. Ang sabi naman po ni Kael, kayo daw po ang makakatulong sa amin. Nawawala? Bakit ba nawawala ang ate niya, Kael? Ang sabi ng lola niya sa kanya, sumama daw sa kulto ng mga aswang. Di ba noong bata ako may nabanggit ka sa akin tungkol dun? Nakita kong biglang namutla si Tanda. Minsan ko lang siya makitang ganon. Mukhang nabigla siya sa sinabi ko. Hindi ko alam kung bakit pero mukhang hindi nga biro itong makakalaban namin. Kulto ng aswang baka mo. Opo, yun naman po ang sabi ng lola ko. Nung una po kasi, hindi ako naniniwala. Pero nakakita ko ng totoong aswang dahil kay Kael. Kaya napagtanto ko na totoo nga ang mga aswang. Ayos ka lang ba, Tanda? Bakit parang nagulat ka? Hindi ko lang inaasahan na aabot sa puntong pati ikaw makakabangga ang kulto ng mga aswang. Ha? Anong ibig mong sabihin? Matagal na panahon na ang nakararaan
Bata pa ako noon. Nagsisimula pa lang ang kulto ni Amang nang magkrusan landas naming dalawa. Amang? Oo, siya ang pinuno ng kulto ng mga aswang. Ibig sabihin, totoong may kulto ng mga aswang? Tumangulang si Tanda sa kanya saka humigop ng kape. Nakakapagtaka, parang may kung ano sa kulto ng mga aswang na alam ni Tanda. At saka, kung nakasagupa na niya dati, bakit nandito pa rin sila hanggang ngayon? Sa pagkakaalam ko, totoong magaling talaga si Tanda noong kapanahunan niya. At kung nakasagupa man niya yung amang, dapat natalo na niya yun. Oo, totoo sila. Matagal na rin mula nang itatag yun ni Amang. Hinayaan mo lang? Hindi ko hinayaan. Sadyang may nangyari lang. Ano nangyari? Imposibleng pinabayaan mo na lang. Hindi naman kasi ganyan nagsimula si Amang. Mabait siya. Magkaibigan kami. Hanggang sa nagulat na lang ako, naging aswang siya. At may sinasamba siya. Ang sabi niya, hindi naman siya mangangain ng tao o gagamitin yung lakas niya sa masama. At naniwala ka? Hindi. Nag-imbestiga ako. Nalaman kong sumasamba pala siya sa demonyo. At yun ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya basta lang aswang. Dahil may basbas siya ng demonyo. At hindi siya tumatanda. Anong nangyari nung nalaman mo? Kinausap ko siya. At nung hindi siya nakinig, naglaban kami. Pero hindi ko siya natalo. Ito lang ang natamo ko. Sa kanya hinubad ang suot niyang damit at pinakita ang malaki niyang peklat sa dibdib. Naalala ko pa yung gabing umuwi siyang sugatan. Siya lang ang naggamot sa sugat niya pero 3 araw siyang hindi nagising kaya kahit bata pa ako ang nag-alaga at naghanap ng halamang gamot para sa kanya. Doon na ako nagsimulang maging albularyo din. Sa kanya yan nanggaling? Oo. Mula noon, naging mailap na ang impormasyong nakukuha ko mula sa kanila. Hanggang sa pinabayaan ko na lang. Hindi ko lang alam na nandadamay na siya ngayon ng mga inosenteng tao. Dahil ang alam ko lang, aswang ang mga miyembro niya. Tingin ko, nanghihikayat at nanguuto na siya ng mga tao ngayon para sumali sa kulto nila. Baka ginagamit niya pang uto yung kapangyarihang binigay sa kanya ng demonyo. Oo, posible nga yan. Pwede niyang sabihin na kapag umanib sila sa kulto, magiging malakas sila, maliksi, at hindi tatanda. Ibig sabihin, aswang na ang ate ko? Depende pa yan, Iha. Hindi basta-basta nakapagbibigay ng kapangyarihan ng demonyo. Minsan, dekada bago makagawa uli ng bagong ritual. Pero, mas malalaman natin yan kung mahanap natin ang kuta nila. Yun nga ang dahilan at hihingi kami ng tulong sa'yo. Baka sakaling may alam ka kung saan yung kuta nila. Ako, wala akong alam. Pero si Elmer, meron. Matagal niyang tinitiktikan ang mga aswang na yun. Ipinaubaya ko na nga sa kanya. Kaso, matanda na rin yung ungas. Hayaan mo at kikitain ko bukas para humingi ng impormasyon. Salamat, Tanda. O Clara, iayos mo muna yung mga gamit mo. Doon ka na lang muna sa dati kong kwarto. Sige, Kael, Tatang. Salamat po ng marami sa inyo. Walang anuman, Iha. Magpahinga ka na muna at tatawagin kita kapag kakain na. Iniya ko na si Clara sa kwarto ko saka ako lumabas para makausap ng masinsinan si Tanda. Alam ko kasing may hindi pa siya sinasabi sa akin. Saan mo naman nakilala yung si Clara? Nakisilong ako sa kubo niya nung hinahabol ako ng angkan ni Gado. Tapos, ayun,
Sunod-sunod na. Kailan mo naman liligawan? Siguro sa ano. Teka, anong ligaw? Kung ano-ano na naman yung sinasabi mo, tanda. Lolo mo ko. Hindi mo ako maloloko. Halata ko naman kung paano mo siya tignan. Ha? Ano ba? Wala lang yun. Huwag mo nga kulituhin. Sabihin mo muna sa akin ang totoo. Anong totoo? Kung bakit mo hinayaan yung amang. Kilala kita, hindi ikaw yung tipo ng nagpapaubaya ng misyon sa iba. Sinabi ko na, di ba? Pero ano yung totoo? Wala ka na dun, Gael. Ang isipin mo na lang, paano natin matatalo ang kulto nila? Sa tagal nila, malamang trumipli na rin ang bilang nila. Anong natin? Ako lang ang pupunta. Hindi mo na kaya, tanda. Aba, sino may sabi sa'yo? Kaya ko pa. Huwag ka na makulit, tanda. Ikaw ang huwag makulit. Hindi mo alam kung anong kinakalaban mo, Kael. Ay, seryoso ako. Bukas, habang wala ako, maghanda ka na kaagad ng maraming armas. Mag-usap na lang tayo ng plano pagbalik ko. Oo, sige. Mag-ingat ka bukas, ha. Baka madulas ka sa daan. Nirarayuma ka pa naman. Ikaw ang madudulas kapag tinulak kita dyan. Aba, pumasok ka na at ipagluto mo na si Clara. Tinawanan ko na lang si Tanda saka ako pumasok sa loob. Nakakamiss din kasing araw-araw makipag-asaran sa kanya kahit pa masaya naman ako sa trabaho ko. Nabukasan, maagang lumakad si Tanda papunta kina Elmer. Malakas pa naman si Tanda. Madalas ko lang talaga siyang asarin para mainis siya. Nagkape lang siya saglit saka nagpaalam ng aalis. Alam kung sino mang lamang lupa ang makasalubong niya sa daan, sila na mismo ang iiwas dahil sa takot nila kay Tanda. Samantalang naiwan naman kami ni Clara sa bahay. Hindi na ako nagsayang ng oras at nagsimula ng mag-ayos ng mga bago kong armas. Ayaw ko kasi ng mga gamit ni Tanda. Gusto ko, ako ang gagawa ng sarili kong mga gamit. Nakiusyoso naman si Clara kaya tinuruan ko na lang din siya. Ano yan? Maliit na palaso? Oo. Hahaluan ko to ng mga asin mo. Tsaka papandayin ko na rin para mas tumulis. Mas epektibo ba yan kaysa sa normal na palaso? Oo naman. Ito, kapag tumama kahit sa balat lang nila, nasusugatan na sila, mapapaso pa sila. Pwede ba akong gumamit niyan? Pwede naman, pero matalim to. Tsaka, pinupukol ko lang. Baka masugatan ka pa. Ito na lang mga sinumpang barya ko ang gamitin mo. Anong sinumpang bariyang sinasabi mo? Seryoso nga, mga pila kang baryang yan. Tapos, dinasalan na rin. Kaya kahit isa lang ang tumama sa kanila, pwede nang maging kritikal ang lagay nila. Epektibo ba talaga yan? Baka nakain na nila ako bago ko pa sila masaktan gamit ang mga yan. Hindi yan. Hindi ko na nga mabilang kung ilang aswang na nga ang napaiyak ng mga yan eh. Ito, ano naman to? Benditang tubig na may dinikdik na bawang. Parang asido na rin sa kanila yan. Pero syempre sa atin wala namang epekto kaya pwede ka rin magdala niyan. Parang ang dami mo namang baon. Pakiramdam ko tuloy, gera ang pupuntahan natin. Totoo namang gera to, Clara. Hindi lang basta aswang ang kalaban natin. Kulto mismo nila. Malamang meron silang istruktura, utak at layunin. Hindi lang sila yung mga tipo na puro kain lang ng laman. Sabagay, tama ka naman. Nakakatakot nga kung tutuusin eh. Pwede ka naman kasing hindi sumama, Clara. Kaya na naman namin yun itanda. Hintayin mo na lang kaya kami dito. Ayoko nga. Tsaka huwag mo na akong utuin, no? Napaismid na lang ako. Ayoko kasi talagang sumama pa siya kahit pa naiintindihan ko naman kung bakit gusto niyang sumama. Ayoko lang na mapahamak siya. Ayoko lang ulit mawala ng taong kakilala o importante sa akin. Pwede bang magtanong ng personal? Ano yun? Nasaan na yung mga magulang mo? Si tanda na lang ang meron ako. Matagal na panahon na mula nang mabiktima ng mga hindi tao yung mga magulang ko. Ah, ganun ba? Pasensya na kung natanong ko pa. Wala yun, ayos lang. Kaya nga naiintindihan kita tungkol sa ate mo. Kasi kahit ako, pag may nangyari kay tanda,
Kahit ilang bulto pa ng hindi tao, kaya kong harapin. Mahal mo rin naman pala talaga si Tatang kahit na ganyan ka sa kanya eh. Maghapon kaming naghanda ng mga gamit. Tumulong din si Clara habang tinuturuan ko siya. Likas naman ang pagiging matapang at matalino niya kaya hindi rin ako nahirapang turuan siya. Minsan napapatahimik kami at alam kong pareho naming nararamdaman yung tensyon para sa nalalapit na panganib na kakaharapin namin. Bukod kasi sa paghahanda ng mga kakailanganin naming gamit, kailangan din naming ihanda yung sarili namin sa mga katotohanang haharapin namin tungkol sa kulto, mga sekreto nila, pati na sa kung ano na ang kalagayan ng ate ni Clara. Bago magtakip siling dumating na si Tanda. Halata ko naman sa kanya na pagod siya sa paglalakad pero mukhang may dala din siyang magandang balita dahil sa laki ng ngiti niya. Uy, Tatang, kamusta po? Mukhang napagod kayo ah. Oo. Ang layo kasi ng kuweba ni Elmer eh. Eh kayo ba, kumusta? Aba, ang dami niyong nagawa ah. Uugod-ugod ka na kasi tanda, kaya ganyan. Ay, ewan ko sa yung bata ka. Eh, halika pala muna. At may sasabihin ako sa'yo. Sumunod ka na lang sa kwarto. Tinanguan lang ako ni Clara saka ako diretsyong naglakad papunta sa kwarto ni Tanda. Pagpasok ko, nakita ko agad na may nilalabas siyang mga gamit mula sa dala niyang bag. Ano, kamusta? May impormasyon ba siya? Hindi lang impormasyon. May mapa din siya papunta sa kuta ng mga aswang. Matagal nga daw bago niya nakumpleto at nasigurado. Aba, siningil pa ako ng loko para daw sa hirap niya. Hindi na ako nagtakang siningil siya ni Elmer. Matagal na rin silang magkaibigan at mabuti nga ipinagkatiwala pa sa kanya ni Elmer yung mapa na matagal niyang pinaghirapan. Naglabas bigla si Tanda ng lumang papel na may guhit ng mga bundok, ilog at iilang marka sa isang bahagi ng gubat. Teka, ito ba yung masukal na bahagi ng gubat bandang Sitio Balite? Oo, doon daw madalas makitang pabalik-balik ang ilang miyembro ng kulto. Sa dulo ng ilog, may kuweba raw na tinatakpan ng mga ugat at lumot. Yun ang posibleng kuta. Gaano naman daw kasigurado yun si Elmer? Sapat na para ipagkatiwala ko sa iyo. Itong susunod na ibibigay ko. Naglabas si Tanda ng maliit na kahon. Nang buksan niya ito, may isang kulay gintong medalyon sa loob. Hindi ganon kalakihan pero mukhang mabigat. Bilog yung medalyon at may mga kung anong simbolo. Makapal din, parang may kung anong laman yung loob. Ito ang medalyon ng dalawang mutya. Binigyan niya ng lakas ng sinaunang bathala. Isa laban sa mga elemento at isa laban sa demonyo. Perpekto ito para kay Amang dahil may lakas na rin siyang pangdemonyo. Mathala? Seryoso ba? Oo, di lang madalas pag-usapan pero nung sinauna pa, may mga banal ng tagapagbantay ang lupaing ito. Pero dahil may mga tao namang lumalaban sa mga masasamang tao dito, nag-iwan na lang sila ng mga binasbasang mutya. Ayos ah. Ngayon ko lang nakita to. Pinapakailaman ko mga gamit mo dati pero hindi ko to nakita. Sa'yo na yan. Huwag mo na namang unahin ang kayabangan mo ha. Hindi yan basta palamuti. Buhay ang kapalit niyan pag hindi mo nagamit ng tama. Naiintindihan ko, Tanda. Ang plano natin, mauuna kayo ni Clara. Siguraduhin mo lang na maingat kayo ha. Susunod kami ni Elmer. May kailangan lang muna kaming alamin. Ay, oo nga pala, andyan si Clara. Kailangan ko pa ba talaga siya isama?
Kailangan niya ring makita ang ate niya Kael. At baka siya lang ang makakapagpaalala sa kapatid niya kung sino siya noon. Sige, bukas ng madaling araw aalis na kami. Pag-iingatan mo ang bawat hakbang niyo bukas, ha? At huwag mong kalimutan na hindi lang lakas ang puhunan sa ganitong mga laban. Kailangan mo rin ng utak at puso. May puso naman ako ah. Sa kaliwa nga lang medyo masakit pag malamig ang panahon. Sira ulo! Ay sige na, magpahinga ka na. Baka di ka na makatulog bukas. Maaga kaming nagpahinga nung gabing yon. Buti na lang at may tsaa si Tanda na pampakalma at pampaantok, kaya nakatulog agad kami ni Clara kahit na alam kong kinakabahan siya. Bago pa man sumikat ang araw, nakahanda na kami ni Clara. Nakasuksok na sa katawan ko ang mga armas. Itinago ko naman sa loob ng pantalon ko yung medalyon. Mahirap na. Baka kasi mamukhaan nung amang at kunin pa sa akin. Tahimik lang si Clara habang binabaybay namin ang paakyat na daan patungo sa Sitio Balite. Halatang kinakabahan din siya. Alisto at alerto naman ako sa paligid kung sakaling may bigla na lang sumulpot na kung ano. Kael, sigurado ka ba sa daan na to? Oo, sinunod ko lang yung mga panitanda. Malapit na tayo. Parang ang tahimik. Wala man lang ibon o kaya kahit kuliglig. Basta alisto ka lang. Pag may sinabi ako, sundin mo agad ah. Bigla na lang may kumaluskos sa kanan. Naramdaman kong napaatras si Clara nang biglang kumalabog ang lupa. Saka may sumulpot na aswang at lumundag sa madilim na bahagi ng gubat. Maitim ang balat ng aswang, mahaba ang kuko, tapos yung dila niya, parang dila ng ahas sa haba. Clara, tumabig ka! Bumunot ako agad ng palaso saka ko pinukol sa aswang. Tumama naman agad sa balikat niya, saka siya nagsisigaw at umatras, pero hindi pa rin siya bumagsak. Hala Kael! Buhay pa! Teka, diyan ka lang. Natanggal niya yung palasong bumaon sa balikat niya saka siya lumapit sa akin kahit halatang medyo nanghihina na siya. Tumalo naman ako sa gilid, saka ko naglabas ng 2 barya at hinagis ko agad sa kanya. Pagdikit ng mga barya sa balat niya, biglang nagliyab yung bahagi ng katawan niyang yon. Nagsisigaw siya habang unti-unting nalulusaw. Sabi sa'yo, walang panama yung mga yan sa barya ko eh. Oo nga! Pahingi pa ako niyan! Habang naglalakad kami, may mangilan-ngilan pa kaming nakasalubong na aswang. Senyales na papalapit na kami sa kuta dahil posibleng sila ang bantay ng bawat parte ng gubat hanggang sa makaabot na kami doon. Mabuti na lang at mabilis matuto at kumilos si Clara kaya natutulungan niya akong labanan ng ilan sa mga aswang. Nagpatuloy kami sa paglalakad pero mas mabilis na ang mga hakbang namin. Habang palapit ng palapit sa kuweba, ramdam kong may nagbago sa paligid. Di na to basta kagubatan. Parang pinipigilan kami ng paligid na umusad. Pagdating namin sa bungad ng kuweba, tumigil si Clara. Kael, at teka, parang may naririnig ako. Napatigil ako. Saka ko lang napansin yung narinig ni Clara. Tila bulungan sa hangin. Parang 100 tinig na sabay-sabay nagdarasal ng kakaibang wika. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pinapwesto ko si Clara sa likod ko. Hawak ang isa sa mga bote ng langis saka dahan-dahang naglakad. Kailangan naming maging mas maingat dahil hindi malayong may nakapag-ulat na sa kanila na paparating kami at baka napaghandaan na nila. Pagpasok namin may sumabog na kung ano sa gilid. Bitag. Nagkalat ang abo sa ere. Nabulag kami ng usok. Doon na lumusob ang mga anino. 5, 6, 7, hindi ko na mabilang. Tumalon ako at sumuntok ng isa gamit ang isa ko pang braso. Bumulagta agad yung isa
pero may sumunggab agad sa akin sa likod ko. Sumipa ako. Saka ko inikot yung bote ng benditadong tubig para sumaboy sa mga nakapaligid sa amin. Karen! Sa likod mo! Huli na bago ako nakakilos. Naramdaman ko na lang na may bumato sa akin ng itim na kadena. Sinubukan pang lumaban ni Clara pero pinagtulungan na rin siya ng 3 aswang. Naramdaman kong bigat ng pagkakatali sa katawan ko. Wala na kaming laban. Mukhang natiktikan nga nilang paparating kami. Sa dilim may mga sulo na sumindi. Lumitaw ang isang lalaki. Matangkad, payat at maputla. Purong itim lang ang mga mata niya. Nakita kong natakot si Clara kaya pilit kong inabot ang kamay niya para pakalmahin siya. Nandito na pala ang bantog ng albularyo at ang tindera ng asin na natitipuhan niya. Maligayang pagdating sa munti naming tahanan. Paano mo kami nakilala? Nasaan ang ate ko? Ilabas mo siya! Alam mo, Clara, mas kilala ko kayo kaysa kilala niyo ako. Sa katunayan yan, pinaghandaan ko pa ang pagdating niyo. Sakto ang pagbisita niyo para sa kabilugan ng buwan bukas. Baka sakaling gustuhin niyo pang sumali sa amin. Asa ka pa. Tignan mo nga yung mata mo. Mukha kang aso. Sa'yo na yung kademonyohan mo. Para kang lolo mo nung kabataan niya. Bukas ng gabi, sa kabilugan ng buwan, magiging saksi kayo sa unang ritual ng pagsasalin lahi ng bagong henerasyon ng aswang at sa kauna-unahang basbas ng Diablo. Asa ka namang papayagan kung matuloy yan. Hindi ko kailangan ang pahintulot nyo. Gusto ko lang may manood. Tinulak na kami ng ilan sa mga miyembro niya papunta sa bilangguan nilang gawa lang sa kawayan pero matibay. Napansin ko ring ilan sa mga miyembro nila ay tao pa rin dahil kinuha nila ang ilan sa mga dala ko at hindi sila nasaktan o nasugatan. Mabuti na lang at naitago kong mabuti yung medalyon kaya hindi nila nakita. Tahimik lang kami ni Clara dahil nag-iisip din ako ng plano. Alam ko rin namang susunod si Tanda kaya hindi pa ako ganun kinakabahan. Makalipas ang ilang oras ng katahimikan, isang tunog ng lumang kandado ang bumasag sa dilim ng kulungan. Pumasok na babae, bit-bit ang kahon ng pagkain. Mabagal lang yung lakad niya, parang pagod, pero maayos naman ang itsura. Mga nasa edad 50 yung tanda ng babae. Nang tumapat siya sa rehas at tumingala, napasigaw si Clara. Ate? Siya ba yun? Ate Lira? Hindi agad nagsalita yung babae. Nakatingin lang siya kay Clara at walang emosyon. Nagulat akong yun pala ang ate niya. Ang akala ko kasi medyo bata-bata pa ito. Ate, anong nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka na? Clara, mabuti naman at buhay ka. Kumain ka na. Baka manghina ka. Ate, anong ibig sabihin nito? Bakit? Bakit ang tanda mo na? Parte lamang to ng proseso. Pero huwag kang mag-alala. Babalik din sa dati ang itsura ko. Mas bata pa nga, hindi na ako tatanda ulit. Lalo na at espesyal daw ako dahil isa ako sa mga asawa ni Amang. Ate, ano ba tong pinasok mo? Asawa ka ni Amang? Ate, hindi ikaw yan. Hindi ikaw yung kausap ko ngayon. Huwag ka nang umiyak, Clara. Hindi mo pa naiintindihan ngayon. Pero kapag nakita mo na ang ritual, maiintindihan mo kung gaano kaganda ang kapalit. Ganda? Ate, nakakulong tayo. Pinapatay nila yung mga tao. Mga halimaw sila. Hindi mo sila pamilya. Hindi mo to bahay. Hindi mo pa kasi nararamdaman ang kapangyarihang ibibigay nila. Pagkatapos ng ritual bukas, wala nang sakit. Wala nang pagtanda.
at wala ng kahinaan. At magiging masaya na kami ni Amang at ng buong samahan. Hindi. Hindi yan ang Ate Lira na kilala ko. Ate, umalis na tayo dito, please. Tumakas tayo. Makakatakas pa tayo. Kasama natin si Kael. Umalis na tayo habang kaya pa. Habang may paraan pa. Hindi ako aalis, Clara. Hindi ko rin kayo ilalabas dito. Mas mabuting dito na kayo. Matutuwa si Amang na makita kayong sumasaksi sa bagong henerasyon ng mga aswang. Ate, parang hawa mo na. Ako na lang. Ako na lang ang sundin mo ngayon. Ako naman yung laging sumusunod sa'yo noon, di ba? Hindi to tama, ate. Hindi tayo ganito pinalaki. Patuwarin mo ako, Clara. Hindi na ako yung katulad ng dati. Napasandal si Clara sa pader ng selda. Hawak niya ang dibdib niya habang umiiyak pagkatapos tumalikod ng Ate Lira niya. Tahimik na lumabas ang kapatid niya na parang walang narinig. Naiwan si Clara na nakaluhod at parang durog na durog ang puso. Nilapitan ko siya at tahimik na umupo sa tabi niya. Clara, Wala na siya, Kael. Hindi na siya yung ate ko. andito pa siya. Pero tinakpan na ng dilim ang mata niya. Saka hindi pa siya aswang, di ba? Ibig sabihin, hindi pa tapos ang laban. May magagawa pa tayo. Parang masakit pa yata siya pa yung nagpakain sa atin. Kaysa sa kung sinong halimaw. Lalaban tayo, Clara. Hindi pa itong katapusan. Makakabalik ka pa sa kanya. Ipaglalaban natin siya kahit ayaw pa niya ngayon. Halos magdamag umiyak si Clara, kaya ginawa ko ang lahat para mapalakas ang loob niya. Masakit din sa akin na makitang nagkakaganon siya, kaya sisiguraduhin kong hindi matutuloy ang ritual. Sisiguraduhin kong maiuuwi niya ang ate niya. Kinabukasan, dinala na kami sa gitna ng isang sementadong altar. May mga apoy na nakasindi at mabaho ang paligid. May usok ng nasusunog na hayop, halo-halong dugo at alkitran. Kita ko rin ang ilang kasapi ng kulto na pawang nakaitim. Itinali kaming dalawa ni Clara sa isang malaking poste sa gitna ng altar. Maya-maya, dumating na si Amang. Tahimik siyang naglakad papunta sa harapan namin. May hawak na baston na may ukit ng kung anong simbolo. Tumigil siya sa harap namin, saka ngumiti ng malaki. Nanlilisik ang mga mata ni Clara habang nakatingin sa kanya. Hindi ko naman masisisi si Clara. Kahit ako, gusto kong duraan ang mukha ni Amang. Hayop ka! Ibalik mo sa katinuan ng ate ko! Alam niyo bang matagal ko na kayong hinihintay? Baliw ka ba? Ano namang kailangan mo sa amin? Kay Clara, wala. Nataon lang nakasama mo siya. Pero sa'yo, meron. Mabuti nga at ikaw na mismo ang naghanap sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa kayo pinapanganak. Inumpisa na ang kwento ko. Hindi ako sinilang na halimaw. Tao rin ako. Mahirap nga lang. Pero may nanay ako na mahal ako. Alam mo, wala kaming pakialam sa kwento mo eh. Pero ang nanay ko, may sakit. Hindi siya normal. Minsan tumatawa siya sa gabi kahit mag-isa. Minsan, umiiyak siya habang nagluluto. Humaba ang buhok at kuko niya dahil hindi niya maalagaan ang sarili niya. Pero kahit ganon, mahal ko siya. Dahil siya lang ang meron ako. Manahimik ka na! Pero hindi yun ang nakita ng mga taga-baryo. Ang nakita nila, isang babaeng may sumpa. Isang aswang raw ang nanay ko. Nung una, pinandidirihan lang siya. Hanggang sa isang araw, sinunog nila ang kubo namin kasama ang nanay ko. Buhay pa siya noon habang nasusunog. At wala akong nagawa. Bata pa kasi ako.
Nagtago lang ako sa ilalim ng bangin habang pinanonood siyang nagsisisigaw. Hindi ko malilimutan yun. Hanggang ngayon, dala-dala ko ang pait ng kahayupan ninyong mga tao. Dahil doon, gumawa ka na ng kulto? Ano namang kasalanan namin sa'yo, ha? Oo, pero hindi agad. Ilang taon ako nagpalaboy-laboy. Galit ako sa lahat. Gutom, walang tirahan. Hanggang sa may dumating. Yung tropa mong demonyo? Oo, siya ang Diyos ko. Sabi niya, gagawin niya ako makapangyarihan. Wala nang makakapanakit sa akin. At wala nang makapang-aapi sa akin. Kahit kailan. At tinanggap mo naman agad? Baliw ka rin yata eh. Hindi agad. Kasi, sa kabila ng lahat, may nakilala akong isang babae. Si Magda. Mabait siya. Siya ang unang taong nagpakita sa akin ng malasakit. Napatigil ako. Teka, Magda? Bakit parang pamilyar sa akin yung pangalan na yun? Hindi ko lang maalala pero parang kilala ko ang babaeng tinutukoy niya. Minahal ko siya. Gusto ko siyang pakasalan. Gusto kong iwan ang lahat para sa kanya. Pero, hindi ako ang pinili niya. Pinili niya si Fredo. Ano ka mo? Oo, Kyle. Ang lolo mo. Matagal na kami magkaibigan noon. Pero siya ang pinili ni Magda. Mga agaw kasi yang si Fredo. Doon na ako dinala ng galit ko. Anong ginawa mo? Tinanggap ko ang alok ng demonyo. At sa unang gabi ng pagiging isa sa kanila, pinatay ko si Magda. Ano? Hindi alam ng lolo mo ang lahat ng yun. Sinabi ko lang na tinangay ng halimaw sa gubat si Magda. Pero ako ang halimaw. Ako ang sumira kay Magda. Kaya hindi na ako hinabol ng lolo mo. Dahil alam niyang may kasalanan siya sa akin. At dahil sinisisi niya pa rin ang sarili niya sa pagkawala ni Magda. Sinungaling ka! Baka ang lolo mong sinungaling. Kaya ngayon, isasalin ko ang kapangyarihan sa susunod na henerasyon. At kayo ang manonood ko. At ano akala mo? Kahayaan ko na matapos to ng ganun-ganun na lang? Hayaan mo man o hindi, malapit na ang tagumpay ko. At wala na kayong magagawa. Bahagya na lang akong natawa sa sinabi niya. Wala na rin naman akong ganang makipag-usap pa sa kanya. Mas mahalaga sa akin na makapag-isip ng paraan kung paano ko siya matatakasan at paano ko siya matatalo. Hindi naman ganon kahigpit yung pagkakatali sa kamay ko pero maraming nakapaligid na miyembro niya sa amin. At ang mas kinakatakot ko, yung saktan nila si Clara kapag may ginawa akong hindi nila magustuhan. Parami na rin ng parami yung mga miyembro nilang dumarating. May hawak silang mga kandila at palaspas na gawa sa tuyong ugat. At sa gitna ng altar, may rebultong gawa lang sa lupa at tuyong dugo. Tingin ko, yun ang sinasamba nila. Wala namang nagpapakita o nagpaparamdam na demonyo, pero ramdam ko yung bigat ng paligid. Kyle, natatakot ako. Kalma lang. May plano ako. Akong bahala. Tama na yan. Napalingon kaming lahat. Nakita naming taas noong naglalakad si Tanda habang hawak ang malaki niyang bolo na alam kong dinasalan niya pa. Hindi siya natatakot kahit na dalawang lalaki agad ang lumapit sa kanya. Walang kahit anong kabang makikita sa mukha niya kahit hinawakan na ang braso niya. Nandito na pala ang matalik kong kaibigan. Huwag niyo siyang sasaktan. Isa siya sa mga makakasaksi sa makapangyarihang ritual natin ngayong gabi. Hindi ako nandito para manood, Amang. Mahaba na masyado ang palugit na ibinigay ko sa'yo. Itigil mo na ito. Wala nang makapipigil sa akin ngayon. Hindi na ako yung mahinang kakilala mo noon. Oo nga. Hindi ka na nga mahina dahil sa mga miyembro mo. Anong pinupunto mo?
Napansin kong dumaan ang gulat at kaba sa mukha ni Amang. Aba, mukhang may itinatago ang kumag at si Tanda ang nakakaalam ng tinatago niya. Nilingon ni Tanda ang mga miyembro ni Amang saka malakas na nagsalita para marinig siya ng lahat. Alam niyo ba kung anong klaseng ritual itong sinasalihan niyo? Akala niyo ba magiging makapangyarihan kayo? Hindi! Dahil instrumento lang kayo ni Amang! Nagkatinginan ang mga kasapi ng kulto. Tahimik pa rin, pero may ilang halatang naguguluhan. Parang may duda na sa mga mata nila. Tumigil ka na, Fredo! Hindi nila kailangan ng mga kasinungalingan mo! Baka kasinungalingan mo! Kailangan nila ng katotohanan! Anong ibig mong sabihin, Tatang? Lahat kayo! Kayo ang iniaalay ni Amang sa demonyo! Kaya yung iba, biglang tumanda. Kinuha na ang kabataan nila. Yung iba naman, kaluluwa ang isusuko. Lahat ito para lang manatiling malakas si Amang. Hindi ako nakapagsalita sa gulat. Kita ko namang lalong nagalit si Clara dahil sa ginawa sa ate niya. Hindi ko lubos maisip na may ganitong plano pala itong si Amang. Grabe rin ang galing niya sa panguuto ng mga tao. Hindi kayo magiging tulad niya. Hindi kayo bibigyan ng kapangyarihan. Ang totoo, kayo ang ginagamit niya. Kayo ang kapalit sa kasunduan nila ng Diablo. Nagsimula ng magkatingina ng ilan. Yung iba, lumingon sa katabi nila. Yung mga kamay nila, iunting nanginginig. Wala silang sinasabi pero ramdam ko, nagising na rin sila sa katotohanan. Hindi yan totoo. Walang aatras. Itutuloy natin ang ritual. Ilang taon na natin itong pinaghandaan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Amang. Nanginginig siya sa galit, pero halatang pinipilit na lang niyang itago ang katotohanan. Bakas na rin ang pagduruda sa ilan sa mga miyembro niya. Huwag kayong makinig sa matandang yan. Ako ang daan sa kapangyarihan. Sa buhay na walang hanggan. Kung totoo ngang may kapangyarihan kang ipasay ang lakas mo, nasaan na yung iba mong tagasunod na tulad mo? Bakit ikaw lang nananatiling bata? Bakit sila tumanda, nanghina, at may ibang nawala? Biglang nag-umpisa ang kaguluhan. May umiiyak, may tumatakbong palayo, may sumusubok na tumakas pero pinipigilan ng iba. Nagkakagulo na. Panay pa rin ang sigaw ni Amang para magpaliwanag pero hindi na siya naririnig dahil sa ingay ng paligid. May ilan na ring pumupukol at sinisira ang rebulto ng kanilang Diablo. Doon ako nakakuha ng tiyempo. Sinamantala ko ang kaguluhan at dahan-dahan kong inilabas mula sa pantalon ko ang medalyon na ibinigay ni Tatang. Naramdaman kong bumigat ang medalyon sa palad ko. Parang may sarili itong buhay. Sabay kong kinuha ang punyal na itinago ko rin sa paanan ko kahapon. Maliit lang pero matalim. Sa gilid ng punyal may maliit na ukit ng banal na dasal. Kael! Magtago ka muna, Clara. Ipinaiikot ko ang medalyon sa hawakan ng punyal. Parang biglang uminit sa kamay ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Mabilis akong lumundag papunta kay Amang at mukhang hindi niya ako inasahan. Teka! Hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita. Isang malalim na saksak sa gitna ng dibdib niya ang iniwan ko. Rinig ko pang bumaon ang punyal at hiniwa ang laman niya. Pero wala na akong naramdamang puso. Para to sa lahat ng ginamit mo. Napatingala si Amang. Hindi makapaniwalang naisahan ko siya. Bumulwak ang itim na likido sa bunganga niya. Sa sobrang itim ng budhi niya, pati dugo niya itim na rin. Bagsak si Amang sa lupa. Dahan-dahang nawala yung itim sa mata niya. Pero kahit naghihingalo na, nakuha pa rin niyang magsalita. Hindi pa ito tapos. Babalik ako.
Maghihiganti ako. Lahat kayo, isinusumpa ko! Ikamusta mo na lang ako kay kamatayan. Total, lagi niya akong hindi naaabutan eh. Bigla na lang unti-unting tumanda ang itsura ni Amang hanggang sa naging buto at abo na lang siya. Pagkatapos nun, bigla na lang nawala yung pakiramdam na mabigat sa paligid. Hindi ko alam kung ako lang, pero nakaramdam ako ng ginhawa. Parang gumaan ang hangin. Para kung natanggalan ng tinik sa dibdib. Kael, yung mga tao, tingnan mo! Paglingon ko, may ilang miyembro ng kulto na biglang bumata ulit. Mga kulubot nilang mukha, unti-unting naging makinis. Yung iba na dating halos hindi na makalakad, biglang nakakalakad na para bang walang sakit. Parang nawala yung sumpa kasabay ng pagkawala ni Amang. Ate! Ate ko! Tumakbo agad si Clara papunta sa isang babae sa gilid. Ang ate niya. Halos hindi kami makapaniwala. Mukha pa rin siyang pagod, pero mas buhay na at may kulay na ang mukha niya. Niyakap siya agad ni Clara ng mahigpit. Ate, nandito na ako. Tara na, umuwi na tayo. Tapos ng lahat ng to. Ano? Ano nangyari? Para ako nagising sa isang bangungot. Nahipnotismo ka nila. Nauto ka nila, ate. Pero okay na. Ligtas ka na. Teka, oo nga. Lagi kami pinapadasal pa ulit-ulit. Araw-gabi. Hindi ko na nga alam kung sino ako. Ate, nandito na ako. Tapos na. Tapos na ang lahat. Makakauwi na tayo. Salamat. At hinanap mo ko, Clara. Salamat ng marami. Naiyak na naman si Clara, pero sa wakas, may kapayapaan na sa mga mata niya. Isa-isa na ring nagsilabasa ng ibang kasapi ng dating kulto. Yung iba tulala, yung iba umiiyak, pero lahat sila gusto nang umalis. Gusto nang makauwi. Gusto nang kalimutan ang lahat. Kael, tapos na. Oo, tapos na. Ninitaan ko lang siya kahit pa sa loob-loob ko, hindi ko pa rin kayang maging kampante. Para sa kanila siguro tapos na, pero para sa akin, hindi pa. Dahil hindi ko alam kung si Amang lang bang nag-iisang nakipagkasundo sa demonyo o kung may susunod pa. Pero syempre, ayokong ipaisip pa yun kay Clara. Ang mahalaga, kasama na ulit niya ang ate niya. Ang mahalaga, masaya na ulit siya. Nagkaayaan na kaming bumalik sa kubo ni Tanda. Pagdating namin, agad na nag-asikaso si Tanda kaya tinulungan ko na rin siya. Akala mo hindi kami galing sa mabigat na engkwentro. Sa dami ng niluto namin, nagmukha tuloy may handaan sa maliit na kubo ni Tanda. Ayan. Mas masarap na ngayon ang salo-salo. Kasi puro nakangiti na kayo. At nandito na si Lira. Grabe, Tatang. Salamat po talaga ng marami. Utang namin sa inyo to lahat. Ala, bakit si Tanda lang? Paano naman ako? Pasikat talaga. Mamaya ka na nga. Pero, sige. Salamat na rin. Hindi ko naman mukhang napilitan ano. Pero seryoso, maraming salamat sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Hindi ko alam kung paano ako babawi. Sus, wala yun. Ang mahalaga nandito ka. Nasa tamang wisyo ka na. At buhay ka.
Kailangan ka rin kasama ng kapatid mong iyakin eh. Hindi ako iyakin, oh. Nagtawanan na lang kami kasi alam naman namin ilang beses siyang umiyak doon sa kuweba. Nagpatuloy lang ang asaran at kwentuhan habang kumakain. Simple lang naman yung kinain namin pero pakiramdam ko, yun ang pinakamasarap na hapunan sa buong buhay ko. Sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang panganib. Walang mga hindi tao, walang kaba. Basta, masaya lang kaming kumakain habang nagtatawanan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong normal ako. Pero syempre, hindi ko rin matatakasan ang buhay na tinahak ko. Aaminin ko, gusto ko talaga si Clara. Pero para sa akin, huli na ang lahat para lumihis pa ng landas. Marami ng hindi tao ang naghahanap sa akin. Amin na ang galit. At hanggang ngayon ay pinaplano pa rin kung paano makakaganti. At kung itutuloy ko pa ang pakikipaglapit kay Clara, padadamay lang siya, pati na ang ate niya. Kaya bilang huling pagpapakita ko ng pagmamahal, pinili kong lumayo at hindi na muli pang magpakita sa kanya. Patagal na ring panahon ang lumipas at hindi ko na siya binalikan para hindi na siya madamay sa mga gulo ng nakaraan ko. Kilala pa rin akong albularyo pero sa puso ko, minsan, sa isang gabi, gusto ko lang maging simpleng tao, may asawa at mga anak. Kumusta na kaya sina Clara at Lyra ngayon? Sana'y palagi pa rin silang ligtas at masaya. Comment nyo lang sa